piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So yung kumusta po? Kumusta po ang nagdaan nating Pasko? At syempre, kumusta din po yung pagsalubong natin sa bagong taon? Ako'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay patuloy na nag-enjoy at patuloy na naranasan ang diwa ng Pasko. At the same time, syempre yung pagsalubong sa bagong taon. Amen. So, ang bagong taon, ibig sabihin, meron po tayong ini-expect sa ating Diyos na bago at kakaiba. Tama po ba? Masa tayo na merong magandang gagawin ang ating Diyos sa taong 2025. So, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Lord, sa araw nito, O Diyos, na muli kami ay makakapakinig ng salita mo, O Lord God. Salamat po, Lord, na patuloy mo pong pagpalain, O Diyos, ang salita mo po, Panginoon, na aming pagsasalusaluhan sa araw nito, Lord God, na ito, O Diyos, ay maging pagpapala para sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, sa araw nito, ang title po na ibabahagi ko ay kung papaano tayo pagpalain ng ating Panginoon. How to be blessed by God. Na ito ay hango po ito sa aklat ng Awit, chapter 1, verses 1 to 6. So babasahin ko po ang Awit, chapter 1, verse 1 to 6. Sabi po dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3, katulad niya ay punong kahoy. Sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Verse 4, hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihiwalay sa grupo ng mga banal. Verse 6, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Salamat sa salita ng ating Panginoon. So yon, may tanong lang po ako sa bawat isa na nakatunghay sa programang ito na kahit hindi ko po naririnig ang sagot nyo o hindi ko nakikita ang reaksyon nyo, ay magtatanong pa rin ako. So nais po ba ninyong maranasan ang pagpapala ng Diyos? Nuulit ko, nais po ba ninyong maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon? Siyempre, marami po sa atin o lahat tayo ay ito ang gusto natin. Tama po ba? And I declare na paboran po tayo ng ating Panginoon. So dito po sa binasa natin, ito po ay nagbibigay sa atin ng gabay kung papaano natin maranasan ang pagpapala ng Diyos. Ang buhay po na may pabor ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin ng babala. Sabi po sa Psalms 1:1 or sa Awit 1:1, sabi dito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. So isa pong halimbawa dito ay yung hindi po tayo nagpapakontrol o kung saan at kung kanino. At syempre, alam naman po natin yung mga bagay-bagay na masama. Kaya huwag na po natin gawin. Yung alam naman natin na hindi maganda o masama, so huwag na po natin gawin. At sabi nga po sa verse 2, sabi dito, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa Panginoon. So, ibig sabihin, nag-i-enjoy po tayo sa salita ng Diyos at sa mga pangako niya. Ang salita po niya ay dapat patuloy po nating binubulay-bulay araw at gabi. Kung ang isang tao po ay pinagpapala ng Diyos, ibig sabihin, nai-enjoy niya na siya ay sumusunod sa nais ng kalooban ng Diyos o nai-enjoy niya ang pabor ng Panginoon.
Gayon din ang approval ng Diyos at ang empowerment mula sa ating Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay gustong maranasan ang pabor ng Panginoon. So, i-claim na po natin. Amen po ba? I-claim na po natin na tayo ay bibigyan ng ating Panginoon o tanggapin na po natin ang pabor ng ating Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, may ilang mga bagay lang po ako na ibabahagi para ma-enjoy po natin ang mga pagpapala ng ating Panginoon at the same time para maging pagpapala din po tayo sa iba. Especially po this season na kung saan ay bagong taon, syempre 2025. So, ang number 1 po ay saturate yourself with the Word of God or saturate ourselves with the Word of God. So, mamuhay po tayo ng mga bagay mula sa ating Diyos. I-meditate po natin ang Kanyang salita at syempre sa pag-meditate po ng salita ng Panginoon, kaakibat na po dito na tayo ay nakikinig o pinapakinggan natin ang sasabihin ng banal na Espiritu sa atin. At ang buhay na dapat natin tinatahak ay yung nais at kalooban lang po ng ating Panginoon. At dapat huwag po nating hayaan na tayo ay madistract o malagyan ng ating kaisipan o ng mga negatibong bagay. Kasi kapag mga negative po ang mga nasa isip natin o hinayaan po natin na makapasok sa ating kaisipan ng mga negative na bagay, ay siyempre maiiba po ang takbo ng ating isip na halos kapag negative po ang pumasok sa ating kaisipan, mababaliwala po ang salita ng Diyos na ating binabasa. Sa gayong paraan, nananakaw po ni Satanas ang ating mga espiritual na binhi na itinatanim natin sa ating kaisipan. At habang nagkakaganon po, ay nahadlangan po ang mga blessing na dapat sanang mapa sa atin. Kumbaga, naaantala po ang pagdating ng mga pagpapala. Kung minsan nga po ay lumilihis pa at sa iba po napapupunta ang mga pagpapalang nakalaan para sa atin. So we must saturate with the Word of God nang sa ganon maranasan po natin ang pabor ng ating Panginoon. Amen. At ang ikalawang bagay naman po, situate yourself by the living Word. Sabi nga po sa John 7:38, sabi po dito, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Amen. So, dapat po nating malaman na ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay pakikipag-communion po natin sa ating tagapagligtas at sa ating manunubos. Ang nag-aayos, siyempre, ng buhay natin. At napakahalaga po na maglaan tayo ng oras sa Panginoon, sa Kanyang salita, at the same time, sa pananalangin po natin tuwing umaga. Bago po tayo lumabas ng bahay o bago ano pa man ang gagawin natin, napakahalaga po na tuwing umaga tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 143 verse 8, sabi dito, iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Ipabatid mo sa akin ang daan na akin dapat lakaran, sapagkat itinataas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Amen. So bakit kaya po sinabing kinaumagahan? Hindi po sinabing sa katanghalian o sa kinagabihan. Opo, pwede naman po anytime tayong lumapit sa ating Panginoon. Tama po ba? Ang kagandahan nga lang po na kapag tayo ay sa umaga nakalalapit sa Kanya, ay kumbaga ayun po ang pasimula ng araw. At least, saan man tayo po mapunta sa buong maghapon, ay dala-dala po natin ang salita niya na siyang gumagabay sa atin sa lahat ng ating mga lakarin o mga pupuntahan o kung ano man ang ating mga gagawin. Saan man tayo mapunta, ang salita niya ay dala-dala natin. Amen. Pero ang kadalasan po, ang nangyayari ay syempre masyado nang tayong nagmamadali na piling po natin, kulang ang oras natin na hindi na muna natin nabubuklat ang Biblia. Tama po ba? Kumbaga parang
pakiramdam natin kulang yung oras na ibinigay at pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya po anong madalas na nangyayari sa buong maghapon kapag hindi natin inuna ang salita ng Diyos, naririyan na madali tayong uminit ang ulo, nagiging bugnutin. At minsan meron po tayong nakakaaway at kung ano-ano pa pong nangyayari na hindi naman natin dapat asahan. So bakit kaya nangyayari? Kasi hindi po natin na ipagkatiwala sa ating Panginoon ang ating mga lakad. Kaya napakahalaga po na umaga pa lang tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So ang ikatlong bagay naman po, sabi po dito, satisfy yourself with God's Word, His will and His way. Hindi po sapat na mag-isip lang tayo ng mga bagay-bagay na mabuti o dapat na maganap sa buhay natin kung ano ang nais at kalooban ng ating Panginoon sa atin. So binanggit po ng ating Panginoong Jesus, sabi nga po sa John 4:34, sabi po dito, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Kaya po niya sinabing ang pagkain ko, ibig sabihin nito ay yung pong makagaganap sa buhay niya. Ang alin, ang gawin, ang kalooban ng Diyos at tapusin kung ano ang ipinapagawa ng Diyos. Kaya nga sabi po sa Matthew 5:6, mapapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran. Ibig sabihin po nito, ito yung laging gumagawa ng matuwid. Hindi po nanloloko. Opo, merong kasi mga tao na kumita lang kahit manloko ay ginagawa o gagawin nila. Para daw po meron siyang ipakain sa kanyang pamilya. Tama po ba ang mga ganitong gawain? Na ang ipapakain mo sa iyong pamilya ay galing sa panloloko? Mali po. The more na ginagawa po yung mga ganong bagay, ay lalo silang nababaon at lalong mas matindi ang kanilang pangangailangan. Amen. Pero kung ikaw ay gumagawa ng matuwid at ang sa isip mo ay kung paano malulugod ang ating Panginoon. Dapat ganun po. Sabi nga po sa karugtong na talata, sila'y bubusugin, pupunuin ka ng Diyos. Bubusugin ka ng pagpapala at hindi ka pagkukulangin. At ang pabor ng ating Panginoon ay lagi po nating makakamtan. Amen. Kapatid, nasubukan mo na bang tumanggap ng pabor mula sa ating Diyos? Napakainam po na meron tayong pabor na natatanggap sa ating Panginoon. Kaya ano po ang dapat nating ginagawa para makatanggap tayo ng pabor mula sa ating Diyos? Dapat po palagi nating dala-dala ang kanyang salita at ito ay isinasa pamuhay. Amen. So yun, dito po muna ako magtatapos kasi may mga kaduktong pa po ito na ilang bagay na dapat nating gawin para ma-enjoy po natin ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoon na nakalaan para sa atin. So itutuloy ko po to sa mga susunod nating pagkikita ang karugtong nito. Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po Panginoon sa araw na ito, O Lord God, sa mensahe mo po Panginoon na aming narinig, O Diyos. Dalangin po namin, Ama, na patuloy po namin magawa ang mga bagay na ito. Nang sa ganon, O Diyos, ay patuloy po namin ma-enjoy, O Lord God, ang mga pagpapala na nakalaan para sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Salamat po, Lord, na hindi po namin kung ano man, O Diyos, ang hindi po naming naranasan noong taong 2024, O Lord God, bunga ng hindi po namin pagsunod o hindi po namin ginawa ang nais at kalooban mo, O Lord God, sa buhay namin, O Diyos. Lord, we pray, Panginoon, na this coming o itong taong ito, na 2025, ay ito, O Lord God, ay magagawa po namin, O Diyos, na kami ay patuloy na susunod sa nais at kalooban mo, O Lord God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, na meron ka pong magandang gagawin sa buhay ng bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So yun, happy New Year po sa ating lahat and God bless us all. Kita-kits po sa mga susunod nating episode.